Mo pa yung agahay mga tanan. Ini ang aton first live telecast o live video nga pagbubuhaton para kay waray kita singbayan na napag-isipan nato yung magkamay-ada kitahin in live nga presentation han Word of God. Para natin mga kabugtuhan nga ato na tagsa-tagsang mga panimalay, station na kamunida. Pamati la kamo nga na intindihan niyo adto na pulong ang Ginoo. Magampo ani kita katanan naton buhi nga Dios. Amay nga Dios, yan nga oras kami na dango pa imo o nagpapaubos kami, nangangaro kami kapasayloan ng amon mga nabuhat, ayakan kung nahuna-huna nga diri kaangayan nga na pakahimo kami nga takos amo pagpanimbaho niya nga aga. Ani mo ngaran ang mahimaya, ani mo ngaran may taas nga madayaw kay nga aga. Salamat po Panginoon, hani mo pagpamuhat, prihit amon kasing-kasing nga huna-huna bisan pa namon mga kabuktuan nga nanmamati na ikaw gihapon it magmober ay mga kasing-kasing o kinabuhi. Salamat po Dios pinaagi ang barang espiritu na maghahatag haamon ing kalinaw anuman it amon pag-aadman yan nga kaagahon. Nga na Lord ikaw it magpamuhat. Maaram kami nga ani ka kay nasiring ka duha og tulong nagtipon-tipon hay ngaran ani ka haamon kabubut nga. Sanglit naayon kami nga ani kahit amon kabubut nga nya nga adlaw kay nagsiring ani mo mga pulong nga ani ka. Sanglit natuo kami Ginoo nga ikaw it magpapamuhat yan ang haamon mga kinabuhi. Nga aga it aton pag-aadman mahiunong hiling nagkalat nga COVID-19 nga nagsiring nga pandemic na ini diri la kanini aton diri la kay epidemic kundi pandemic habugos na nga kalibutan. Ang aton tema is the answer to pandemic COVID-19. Ang kasagutan han mga sakit nga nagkalat worldwide. Pero dito kita makadtuhan aton teksto Psalm 91 nga nagkalat na ini nga chapter han Psalms 91 kay damo ni nag-post ini nga chapter pero karek naton pag isa-isa kung ano ba talaga ang nakapaloob ini. Han una atis kita magtikang nakadto kami Leyte nagkamayada kasihin isa nga pastora nga aton gin lamayan ngandito may kita nakaistorya nga mga man of God from Davao nga siring niya ang Psalms 91 is pinagkakaguluhan ini lalo na mga karayaghan mga hinganiban karayaghan mga power sugadhan mga anting-anting may isang sundalo nga nag-aro yan anting-anting dito tambalan para diri hiya tatablad kung pupusilin man hiya nga na nahabaruan niya hining sundalo nga ngayon ini nga ginhatag haiyang tambalan nakada ngayon ang Biblia han makabasa na hiya din ang Biblia na siyang damo ngayon it mga orasyon nga adang Biblia nga makikita nga mga word tikan hang Ginoo nga makapangyarihan powerful word nga bisan ini nga Psalms 91 very powerful ini nga word nga kun aton mababasa. Basahan natin tanan nga nakapaloob din 16 verses hining Psalms 91. Verse 1, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you make the Most High your dwelling, even the Lord who is my refuge, then no harm will befall you, no disaster will come near your tent. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways.
They will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. You will tread upon the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Kami nakapaloob din dahan Psalms 91 nga nagko-compose ini 16 verses. So kung makikita naton napakaupay, very powerful ini nga word. Din hiano kung makikita naton ano ba it may hatag, what God speaks to us from this passage. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa passage na ito? At ano ang pwede nating mapakinabangan sa passage na ito? Sabi dito sa verse 3, surely He will save you from fowler's snare and from the deadly pestilence. Nasa din nga, He will give us deliverance from the fowler's and deadly pestilence. I-deliver tayo, makakawala tayo sa trap or ambang na kapahamakan na ginawa ng kaaway para sa atin. Kung ang Panginoon lamang ay ating susundin at paglilingkuran. Sabi niya, ang Panginoon ang bibigay sa atin ng deliverance. I-deliver tayo at makakawala tayo sa pestilence na ito. Sa lahat ng sakit at karamdaman na nagkalat sa buong mundo. Another, sabi dito, He will give us divine protection sa verse 4. Sabi dito, He will cover you with feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. Ang una, may nakulawan ako nga isa nga palabas, nga kapag kahira sinusugod, or kapag kahira inaatake ng kaaway, ang ira kampo nagkakamayadahin, shield. Bisan ano kapag bomba, kung bubumbahan hirahan kaaway, diri hira na ano dito, hanahan sulod ang kampo kay may daira shield. So gagyaw po na ato na no. Whatever arrow that flies by day, anuman ang pana na itudla sa atin ay hindi tatama sa atin dahil natatakpan tayo. Sabi dito tayo daw ay napapasakop sa wings ng Panginoon at kinukuberan tayo. At walang sino mang pwedeng tumudla sa atin, walang sino mang pwedeng pumana sa atin dahil nga ang Panginoon ang siyang kumukover sa atin. Before makapenetrate ito na aton, ang adal ito tutugtughan, hand covering ng Panginoon. Dara kay gikukoveran kita niya. Hindi kita dahil sa nga ang Panginoon ang siyang nagpo-protect sa atin. He is our divine protection. Another, sa verse 13, He will gives you victory. So bibigyan po tayo ng katagumpayan ng ating Panginoon. Ano man ang mangyari sa ngayong kapanahunan, ano man ang mangyari, ay bibigyan tayo ng katagumpayan. Akala natin na sa kapanahunan ito, tayo ay, although maghihirap tayo, magkakaroon po ng labanan sa kapanahunan ito. Laban sa kahirapan, laban sa gutom, laban sa persecutions na mangyayari sa atin. But sabi ng Panginoon, ito ay pansamantala lamang. Pero bibigyan tayo ng katagumpayan, victory over the enemy. Ano man yung pagpapahirap sa atin ay hindi tayo Sabi dito, 1,000 people at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Kung matitingnan natin, makikita natin ang mga video nga tikan China, may mga tao nga sa kanilang mga paligid ay bigla na lang bumabagsak. Sabi dito, kahit 1,000 people o sino man ang libo-libong bumabagsak sa ating kanan at 10,000 sa ating kaliwa. At sabi dito, hindi ka at hindi ito lalapit sa iyo. Anumang kapahamakan ay hindi lalapit sa iyo dahil ikaw ay proprotektaran ng Panginoon. So napakabuti ng Panginoon na siya ang ating great protector and He will give us victory over the enemy. Although sinabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko ng mundo, maging ang kamatayan. Kaya hindi po tayo matatakot na kahit na tayo ating lugar ay may mga pestilence o plagues na nagkalat,
So hindi po tayo matatakot dahil nga ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng protection at bibigyan po tayo ng kanyang katagumpayan. You will only observe what your eyes shall see, the punishment of the wicked. So makikita po natin nga itong nangyayari ito ay isang punishment sa sanlibutan dahil sa kasalanan ng tao. So kung makikita natin nauna doon sa China, sa Korea, sa Italy at sa buong mundo na, maging ang Amerika. Ngayon po ay marami nagkalat dahil sa ating kasalanan. Pinaparusahan po tayo, yung makasalanan ay pinaparusahan at tayo naman, yung matutuwid na mga anak ng Diyos ay napapasama. Napapasama po tayo sa kaparusahan ng Panginoon. But, sabi dito, i-claim lang natin yung kanyang promise sa atin that sabi dito na tayo daw ay kanyang proprotektahan. At sabi dito sa verse 9, if you make the Most High your dwelling, even the Lord, who is my refuge, then no harm will befall you, no disaster will come near your tent. Kung atin lamang gagawing dwelling place ang ating Panginoon at walang anumang pananakit na mangyayari sa atin o disaster na lalapit sa atin dahil nga tayo ay proprotektahan ng Panginoon. Sabi sa ating tent, sa ating mga pamamahay, sa ating mga churches, sabi niya, hindi ito lalapit sa inyo dahil tayo daw ay proprotektaran ng Panginoon. At sabi dito, you will tread upon the lion, 11 muna. For he will command his angels concerning you to guard in all your ways, then will lift you up in their hands so that you will not strike you from against stone. So itong verse na ito, verse 11 ay ginamit ito sa trap at ang trials o testing na ibinigay kay Lord Jesus ni Satanas sa Matthew chapter 4 verse 6 na ito ginamit niya, sinabi niya na kung totoo o sinasabi niya na sinabi ng mga salita na ikaw daw ay sasaluhin ng mga anghel kapag ikaw ay lumukso at walang isang bato na tatama sa iyo. Ginawa ng trap ni Satanas kay Lord Jesus na ginamit niya ang salitang ito upang subukin ang Panginoong Hesus. Pero hindi natinag ang Panginoon at bagkus sinabi niya, Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to that test. So wag po nating susubukan ang Panginoon. Sa ngayong kapanahunan, kahit na tayo ay naniniwala sa Diyos, wag po nating subukan na ipagmalaki natin na sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, hindi naman ako tatamaan ng virus kasi Kristiyanos ako. Kahit naman saan ka pupunta ka doon kasi naniniwala ka na Kristiyano. Hindi ako tatamaan yan kasi Kristiyanos ako. Sabi niya, wag mong susubukan ang Panginoon. Kung sinabi ng pamahalaan natin na wag nating gawin, may mga bawal na pinapasunod ang pamahalaan, sundin po natin. Dahil ang sabi po ng Bible, sundin natin ang batas ng sanlibutan ito. The law of the land. Kailangan mag-submit tayo sa law of the land. At bigyan din po tayo ng wisdom ng Panginoon kung mga ano-anong bagay na dapat natin susundin sa mga batas ng sanlibutan dahil may mga batas tayo, batas ng sanlibutan na kasalungat sa batas ng Panginoon. Lalo na sa ngayon, in other countries, kaya nga maraming mga bansa na pinaparusahan ng Panginoon dahil sa batas ng sanlibutan. Isa na dito yung same-sex marriage, abortion. May mga batas na nangyayari na sa ibang bansa at maging mga churches ay ini-embrace na ang ganitong mga batas. So tayo po, ang sinusunod po natin all the way, sinusunod po natin yung batas ng sanlibutan. Kung ito naman ay kasalungat sa salita ng Diyos, hindi po natin susundin. Ang batas po ng Diyos ang mas nakakataas kaysa batas ng sanlibutan. Kaya nga, kailangan lang sa atin na tayo po ay laging nag-aaral sa
salita ng Diyos upang malaman natin at magkaroon na tayo ng wisdom kung paano natin pag-aaralan din ang batas ng gobyerno natin, ng tao. Sabi pa man ng salita ng Diyos, I would rather obey God rather than man. Susundin po natin yung utos po ng Panginoon kaysa utos ng tao. Although, may mga batas na dapat nating sundin, dapat susundin natin. Katulad ngayon na nagkakaroon po tayo ng quarantine sa ating mga pamamahay, dapat sundin po natin upang hindi magkalat ang virus at ito din ay protection para sa atin. Kailangan may wisdom din po tayo. Verse 13, you will tread upon the lion and the cobra, you will trample the great lion and the serpent, because he loves me, says the Lord, I will rescue him and I will protect him, for he acknowledges my name. Sabi dito, i-trade down natin yung lions and the cobra, yung itong mga dominion, mga serpent, ito yung mga spirit, ito yung mga evil spirit, ito yung mga ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ito yung mga dominion ng kadiliman na sinusunod po, na ini-implementa sa mga tao, at ang mga tao ngayon ay sumusunod din po dito. But tayo pong naniniwala sa Panginoon, hindi po tayo susunod dito. At kahit ito ay binibigay sa atin, sabi dito mapagtatagumpayan din po natin ito. Concerning the angels, usang mga functions na ginagawa ng angels sa atin, that sabi dito, ito yung ginamit na trap upang i-testing si Lord Jesus. One of the functions of the angels is to watch over believers, to watch over us. Tayo po daw ay binabantayan ng mga anghel. So itong gawain ng mga anghel sa sangkatuan sa mga naniniwala sa Diyos. Another is guardian angel. They are guarding us from the snare and fowlers enemy. So snares of the fowler, or nakaambang na mga kapahamakan o gawa ng kaaway, tayo po ay protektahan ng mga anghel. At nire-remind din po tayo, may mga anghel po na ginagamit ng Panginoon na mga messengers. Ito ay nagbibigay ng warning para sa atin. Although, hira lang sa atin ang nagkakaroon nito na winawarningan ka ng angels, but may mga tao na talagang ginagamit ng Panginoon na sila ay winawarningan ng angels upang hindi sila mapahamak. Ang angels ay ginagamit ng Panginoon at ibinigay sa atin, lalo na sa mga mananampalataya. Kung makikita natin doon sa Hebreo, na tayo daw ay babantayan ng mga anghel at sila ay magproprotektar sa atin. Ito yung sa pamamagitan ng pag-uutos ng Panginoon. Ginagamit din ang pang-anghel para sa atin, tayong mga mananampalataya. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him and I will protect him, for he acknowledges my name. Dahil sa tayo ay ina-acknowledge po natin yung pangalan ng Panginoon at kinikilala po natin ang ating Panginoon na Diyos. Sabi niya, tayo daw ay kanyang proprotektaran at tayo ay i-rescue sa lahat ng kapahamakan. So ito napakaganda, na kung ikaw, hindi lang although may mga rescuer po tayo sa panahong ito, may mga ambulances, kung tatawag lang tayo, i-rescue tayo ng mga taong rescuer, at marami din po ang magbibigay sa atin protection sa panahon ito. Kasi paman, may salita ng Diyos na sinasabi na curse is the man who trusts on man, but blessed is the man who trusts on God. Pinagpala ang tao na nagtitiwala sa Diyos na may kapal. Kung tayo daw ay nagtitiwala sa tao, tayo daw ay sinusumpa ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon na buhay. Amen po ba? Ano kayo dyan, mga nanonood, para maging live tayo. Another, verse 15, he called upon me and I will answer him. I will be with him in trouble and I will deliver him and honor him. Sa kapanahon ito, wala po tayong ibang gagawin. Kung tayo ay nasa loob ng bahay, nagkwa-quarantine, wag na po tayo kung ano-anong pinaggagawa natin. Although yung iba,
dahil sa matagal ng ito ay maganda rin narinig ko kanina, no? Binigyan ang buong mundo ng pagkakataon na magpahinga, maging ang sanlibutan. So ang mga kakalsadahan natin ay nagpapahinga. Kulang na ito yung kasagutan sa traffic na nangyayari sa mga syudad, at maging sa ating sa ating mga nagtatrabaho, mga busy bodies, wala na silang pahinga. So kahit ang buong sanlinggo, wala nang pangpara sa Diyos. Lahat pinagtatrabahuan. So wala na silang kapahingahan. At ngayon, pagkakataon na at wala silang panahon sa isa't isa, maging sa kanilang pamilya. Sa ngayon, napakabuti ng Diyos at binibigyan tayo ng pagkakataon na ipakita natin yung ating pagmamalasakit, ipakita natin yung ating pagmamahal sa ating pamilya, sa ating mga minamahal, sa ating mga asawa at mga anak. Ito yung pagkakataon ngayon. Ngayon, gawin na natin kung ano yung magagawa natin sa panahong ito. Hindi lang sa paglilinis ng bahay, hindi lang sa pagpapakita ng pagmamahal, but higit sa lahat, ito na yung pagkakataon mo magmuni-muni sa salita ng Diyos. Ito na yung pagkakataon mo mag-aaral sa salita ng Diyos. Ito na yung pagkakataon mo magpuri sa salita ng Diyos. Ito na yung pagkakataon mo manalangin at magkaroon ng close relationship. Magkaroon kayo ng usapan, intimate relationship with the Lord. So ito na yung pagkakataon. Gawin natin na araw-araw nakakapagpanalangin tayo, nakakapupuri tayo sa Panginoon, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. At sinabi niya, if He call upon me, and I will answer Him. Kung tatawag daw po tayo sa Panginoon, sabi niya, siya daw ay tutugon sa atin. May mga pagkakataon at sinasabi sa Bible sa Isaiah 59 to, sabi niya, your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face, so that your prayers will not be heard. Yung ating mga kasalanan ay nagpapahiwalay sa ating Panginoon. So ito na yung pagkakataon upang alisin natin at tayo ay magmuni-muni sa Panginoon at manumbalik tayo sa Panginoon upang ang lahat ng ating mga panalangin ay Kanyang pakikinggan. Lahat ng ating mga sinasabi ay Kanyang pakikinggan. At kung tayo ay magre-repent, tayo ay magsisisi at alisin natin yung ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-confess at pagsisisi sa ating Panginoon, din sabi niya, I will hear from heaven. Pakikinggan po tayo ng Panginoon. Sabi sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will heal their land. So, kung tayo daw po, sa panahon ito, kailangan natin magpakumbaba sa Panginoon upang ang lahat ng ating mga pagkakasala ay Kanyang malinis at tayo ay maging acceptable sa Panginoon. Maging malinis at maging right tayo sa ating Panginoon. Ito na yung pagkakataon na tayo ay tudulog sa ating Panginoon. Then sabi niya, I will hear from them. I will answer him and will be with him in trouble. Makakasama ko siya saan man. Ano yung trouble? Yung saamang kaguluhan ay sasamahan po tayo ng ating Panginoon. Makabuti po ng Panginoon. Sasamahan tayo, proprotektaran tayo, kinikir tayo niya, isisave tayo. He will deliver us from all sicknesses and diseases, from all plagues, lahat ng plagues, and pestilence na nangyayari sa ating sa ngayong kapanahonan. So kailangan lang natin, sabi ng Panginoon, kailangan, and sabi niya, isa pa, sa verse 16, with long life will I satisfy him and show him my salvation. Long life, ibig sabihin, kung bibigyan ka ng mahabang panahon, hindi ka po magkakasakit o hindi, magkasakit ka man, hindi ka mamamatay. Kasi bibigyan ka ng Panginoon ng reward na long life. Ibig sabihin, hahaba ang iyong buhay, hindi ka mamamatay ngayon. Ang sakit na to ay ngayon lang, hindi na to panghabang buhay. Pero sabi ng Panginoon, bibigyan po tayo ng long life, mahabang buhay. Ibig sabihin, sa ngayong kapanahonan, hindi po ipapaintulot ng Panginoon na tayo ay mamatay. At kung mamatay man tayo, napakaganda rin. Dahil sabi ni Pablo, to live is Christ, to die is gain. Kung mamatay man tayo para sa Panginoon, then
mabubuhay din tayo para sa Panginoon. So wala po tayong dapat katakutan. Kung mamatay tayo, makakasama na natin ang Panginoon. At kung mabuhay man tayo, kasama pa natin yung ating pamilya. Kaya lang, ang tanong, mapupunta ka ba sa Panginoon? Pagka hindi po tayo mapunta sa Panginoon, then napakasaklap po ang magiging kahihinatnan po natin. Kailangan may assurance po tayo na kapag tayo ay namatay, pupunta po tayo doon sa ating Panginoon. Kaya sa ngayong kapanahonan, magmuni-muni po tayo kung saan ba talaga tayo pupunta. Ito po ay katotohanan na meron pong dalawang mapupuntahan ng tao. Sinasabi po ng Biblia, ang iba po ay mapupunta sa hell, sa impyerno, at iba po ay mapupunta sa langit sa luklukan ng ating Panginoon. Ngayon, ang tanong, saan po ba tayo? Doon po ba tayo sa hell o doon po ba tayo sa langit? So lahat po ay magsasabi ng sa langit. Kaya lang sabi dito, if you acknowledge my name, then I will answer him. So lahat po ng mag-a-acknowledge at tatanggap sa pangalan ng Panginoon ay kanyang sasagutin at bibigyan ng kaligtasan. Kaya lang sabi po sa Matthew chapter 3 na hindi po lahat ng tumatawag sa kanya, Panginoon, Panginoon, ay papapasukin doon sa langit. Ang sino lang na tumatawag sa kanya at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At sinabi sa kanya, kahit sa kanya, sa mga taong ito, sabi niya, away from me, you evildoers. Ngayon ka lang tatawag na kapag may sakit ka na. Ngayon ka lang tatawag na kapag ikaw ay naghihirap at wala nang kinakain. Ngayon ka lang tatawag. Pero although hindi ito huli pa ang lahat, may pagkakataon po tayo. Sa ngayon na ang pagkakataon na tayo po ay lumapit sa Diyos, magmuni-muni po tayo at tanggapin po natin ang Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. I-confess po natin na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay namang muli mula sa kamatayan at tayo po ay ililigtas ng Panginoon. Sa sinabi po natin, ang lahat ng ito ay lahat maganda para sa atin, but meron pong kondisyon ang Panginoon. Hindi po, although yung iba claim nila ito bilang kanilang protection, pero kung hindi ka naman naniniwala sa Panginoon, ay hindi po ako naniniwala na ikaw ay proprotektaran ng Panginoon. Dahil hindi ka naman hindi ka nang bibilong sa kanya. You belong to your Lord. Alam mo na kung sino. Ngayon kung ikaw ay namumuhat, kung yan akala hinunumdum ng may Diyos, you don't belong to God. Pero kung lalapit ka sa Panginoon ngayon at magpapakumbaba at tatanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, din pakikinggan ka ng Panginoon sa iyong panalangin. Ang kondisyon po ng Panginoon mula sa verse 1, sabi dito, he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, and in whom I will trust. So, dito po, binigyan po tayo ng kondisyon na aangkinin po natin ang lahat ng mga sinabi dito sa Psalm 91. Subalit, ikaw po ay gagawin mong shelter ang Panginoon. Sabi niya, kung ikaw ay magdwells sa shelter ng Panginoon. So, shelter or tent, ikaw ay papasok doon sa tent ng Panginoon at ikaw ay lulukuban niya. Ikaw ay lalapit at papasok sa kaloob-looban ng Panginoon. Then He is your refuge and rampart. Sabi niya, God is a shelter, a refuge when we are afraid. Our faith is in God as a protector would carry us through all the dangers and fears of life. This should be a picture of our trust, trading all our fears in Him, no matter how intense our fears. To do this, we must live and rest with Him. So kailangan natin manatili, manirahan, at mamahinga sa ating Panginoon. By entrusting ourselves to His protection and pledging our daily devotion to Him, we will be kept safe. So magiging safety po tayo at tayo po ay iingatan ng Panginoon kung tayo po ay mag-dwell sa shadow of the Lord ay Almighty. Sabi sa verse 9, sabi niya, if you make the Most High your dwelling place, kung gagawin daw po natin yung the Most High, yung Panginoon, yung Diyos,
ay gawin po nating dwelling place. Anong dwelling place? Tirahan. Kung titira po tayo sa presensya niya, sabi niya, anumang claim natin sa Psalms 91 ay ipagkakaloob po sa atin. Paano tayo mag-dwell sa tirahan, sa shadow o sa shelter ng Panginoon? One is, worship Him. Dapat i-worship natin ang Panginoon. Obey His word. So, kailangan natin magbasa, muni-munihin ang kanyang mga salita, maintindihan natin ang kanyang mga salita, then obey His commandments and claim His promises. Kailangan mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng close relationship with the Lord through prayers, meditation, kung ano ang gagawin natin para makilala. Makilala mo ang Panginoon, makilala ka rin niya. By reading the Word of God, so makikilala po natin ang lubusan ng ating Panginoong Jesus. Another is, if you make the Most High your dwelling, even the Lord, who is my refuge, then no harm will be befall on you, no disaster will come near you. Gawin po natin na dwelling place. Mag-dwell po tayo sa Panginoon, tayo po ay papasok sa kanyang holy presence, araw-araw. Panahon na po ngayon, na araw-araw ay tayong papasok sa presensya ng Panginoon. Mananalangin po tayo, mag-worship po tayo, mag-aaral po tayo sa kanyang mga salita, at imumuni-muni natin, intindihin po natin ang kanyang mga salita upang tayo ay makapasok sa kanyang kaluwalhatian. Hindi yung kung ano-ano ang ginagawa natin. Kaya napaka-importante po na gawin natin na tayo ay magkaroon ng close relationship sa ating Panginoon. Another is trust wholeheartedly. Kailangan mag-trust po tayo sa ating Panginoon. If you trust in the Lord, your God, sabi dito, kung ating pagtitiwalaan ng Panginoong Diyos, then tayo po ay makakapag-claim ng salita ng Diyos. Ang sinasabi dito sa Psalms 91. At maging ang Panginoon sa ating pagtatrust sa Kanya, na sabi dito, trust in the Lord and do good, dwell in the land and enjoy safe pasture. Magdudwell po tayo sa ating lugar at makakainin po tayo. Tayo pa isusuplayan ng ating Panginoon. Sabi niya dito, susuplay po sa atin at hindi tayo pababayaan, at siya po ang ating great provider. It is better to take refuge in the Lord than trust in man. So kailangan po, sabi niya, kailangan po mag-trust tayo sa ating Panginoon at wag po sa tao. Doon lamang sa Panginoon. Sa Proverbs 3:5, sabi dito, trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. All your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Kailangan magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Buong puso ay pagkatiwala po natin sa panahong ito. Yung iba, nagtitiwala lang, kaya lang hindi po buong buo. Nagtitiwala din po tayo. Sa ngayon, pagka nakakaroon po ng kaguluhan ng ating mga isip, ano na kaya ang gagawin namin? Ano kaya ang magiging buhay namin? Ano kaya ang mangyayari sa amin within 21 days? Sa loob ng 21 days, mula ngayon, March 22 hanggang April 12. So, ano pong mangyayari sa amin? Paano na yung buhay namin? Paano yung pagkain namin? Wala kaming hanap buhay. Wala mga negosyo. Iba, wala mga hanap buhay. Di na pumapasok. Yung iba naman, wala talagang pasok. Walang trabaho. Ano nang kakainin namin? So, nagkakaroon po tayo ng kaguluhan sa ating mga iniisip kung ano-ano yung nasa isip natin. So, nag-iisip tayo na baka dumating ang panahon na wala na tayong makain. Ano kayang gagawin namin? Paano na yung aming mga anak? Walang gatas, walang diaper, wala nang face mask, wala nang tubig, wala nang pagkain. Ano na kayang gagawin namin? Sabi, the Lord will provide. Sabi ng Panginoon, I will provide. Ang Panginoon ay magbibigay ng mana. Kung noong panahon sa wilderness, nandoon sila Moses, naglalakad sila sa wilderness at wala silang makain, ang Panginoon po ay nag-provide sa kanila ng mana. Mana mula sa langit at nag-provide din po ang Panginoon ng tubig. So sa ngayong kapanahonan, ang Panginoon po ay nag-provide na para sa atin. Sabi ni Jesus, I am the bread of life. He who eats with me
will not be hungry. So sabi niya, I am the living water. The living water, he who drinks with me, or he who drinks me, will not be thirsty. So hindi na po tayo magugutom, hindi na po tayo mauuhaw. Pero kailangan din po natin kumain pa kung meron tayong pagkain. But if you dwell in the Lord, the Most High, then ang Panginoon ang magpro-provide. Hindi po natin alam, baka in these last days, tayo po ay pro-provide ng Panginoon ng mana at tubig na iinom mo. Hindi na po tayo magugutom. Magtiwala lang po tayo sa salita ng Diyos. At magtiwala din po tayo sa ating Panginoon. Another is, kanina napag-usapan natin na may mga angels na nagpro-protect sa atin. Isang encouragement para sa atin that it is comforting to know that God watches over us in these times of great stress and fear. So malaking kaluwasan o malaking kaginhawaan para sa atin na malaman natin na ang Diyos ay tumitingin at nagbabantay para sa atin upang sa panahong tayo ay nasa gitna ng stress o kaguluhan, sa gitna ng kasakitan o ano pa mang pandemic na ating nararamdaman. Pero hindi po tayo dapat matakot. Trust in the Lord, trust in God. So yun po mga kaibigan, kabugtuan, mga kapatid kay Kristo, wag po tayong aalis sa tent o sa presensya ng Panginoon. Maikliklim po natin ang Psalms 91 na pwedeng mangyari sa atin. God will give us deliverance from the sickness and pestilence, deadly pestilence, plagues nga hinanabo din ng atin. And He will also give us the victory. He will also give us divine protection. He will also answer your prayers and will save us from snare of from the sicknesses and diseases. So mga kabugtuan, magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos, binibigyan po na tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang kilalanin natin ang ating Diyos at Panginoon na aton mga kinabuhi. Nagpadara ang Diyos aton hinusang nga iya hinigugma nga kundiin darahan iya pag-ibig sa rin dahil sa kanyang pag-ibig. For God so loved the world and He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ang sino mang nananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo po ay patuloy nakikilala sa ating buhay na Panginoon, ang Panginoong Hesus Kristo. Kabugtuan, ito na ang panahon upang tanggapin natin ang ating Diyos at Panginoong Hesus Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas at aton mga kinabuhi. So, magmuni-muni po tayo. Ngayon kung hindi po ninyo alam paano, ngayon kung nagda-doubt ka, ngayon kung hindi po ninyo alam kung anong gagawin nyo, sumunod po kayo sa ating panalangin at tayo ay mananalangin. Ikaw na may karamdaman, ikaw na may problema at may mga sakit, ay ikaw ay naguguluhan ngayon dahil sa nangyayari, sumunod po tayo sa ating panalangin. Umikit po kayo at sumabay sa ating panalangin. Panginoong Hesus, nagpapasalamat po ako sa oras na ito. Alam po namin may kasagutan ka at may purpose ka kung papaano nagkaroon ng sakit na kumalat sa buong mundo. But sa oras na ito, Panginoon, nais kong maging malapit sa iyo at nais kong makilala ka at nais kong tanggapin ka bilang aking Panginoon tagapagligtas. At sa oras na ito, Panginoon, nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa ngayon ay pinagsisisihan ko at inihiling ko na ang Panginoong Hesus ay bubuhusan ako at nililisin ng kanyang dugo upang maging malinis ako at walang kasalanan. At sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap ko ikaw bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At nagpapasalamat po ako dahil sa kaligtasan na ibinigay mo sa akin at ang aking pangalan ay naisulat mo na sa aklat ng buhay.
Salamat po, O Diyos. Alam ko may purpose ka sa buhay ko at tinatanggap ko sa oras na ito ang inyong kaligtasan. Pinupuri kita, sinasamba sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Ngayon naman, ako naman ang mananalangin. Father God, sa oras na ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, at dinudulog po namin ang lahat ng aming mga kapatiran na hindi na kami nakapunta sa aming bahay panambahan at kami ay nasa kanya-kanyang pamamahay. Lord, continue to bless them, continue to protect them, O God, from the snare and fowlers, enemy, O God, na nakaambang from the pestilence and plagues na nagkalat sa ngayon, O God, Lord. We pray, Lord God, that you will protect your people, O God. Even though, Panginoon, tinadalangin din po namin, Panginoon, ang bukos ng Dolores, O God, Lord. Protect us from any harm, Panginoon, nga dara hini nga COVID-19. Ang larahang COVID-19 ay amin pong pinapawalang visa at hindi ito magkakalat sa Dolores at maging hindi po namin pinapayagan magkaroon ng kamatayan na magkakamian ng kamatayan din sa Dolores. But Lord, we trust in your Lord God that you will deliver us from death o anuman sickness and pestilence and diseases nga mumabot din niya amon kalibutan o Pilipinas. But Lord God, diri ini makakapagharma amon, diri ini makakaano sa amon. But because we believe in you, Lord God. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Continue to bless your people, Lord God. Ang bukos ng Dolores nun, Panginoon, ginaampo po nga hira, makakarawat, hingkaligtasan ng titikang na imo. Bless our town, Dolores, O God, and I claim Dolores is for Christ. Dolores is for Christ, and God bless you. Purihin ang Diyos at pagpalain kayo ng ating buhay na Panginoon. God bless.